Deactivation sa higit kumulang 5 million voters para sa susunod na halalan at ang voters registration record ni Alice Guo. Ating pag-uusapan kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections o COMELEC. Director Laudianco, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Nina and Asik Weng at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Director John, unahin ko lang itong mahigit 5 milyong botanteng dini-activate ninyo para sa susunod na halalan sa susunod na taon. Ano po ang dahilan nito? At karamihan po ba ay mula sa anong rehiyon? Ito po ay bunsod ng pagpapatupad ng COMELEC ng Republic Act 8189, yung ating continuing system of voter registration, kung saan sinasabi po ng batas kapag ang isang registered voter ay hindi nakaboto sa dalawang magkasunod na halalan o higit pa, ay kailangang i-deactivate ito ng COMELEC. Ang layunin po ng batas dito ay siguraduhin na talagang buhay pa po siya, aktibo pa siya, at napakadali lang naman po ng paraan para ikay makabotong muli. Magpapa-reactivate lang po. Hindi na namin kayo kailangang punan pa ng bagong biometrics, ng picture, ng inyong pirma dahil nandun man po sa COMELEC. Ang kadalasan pong nakikita naming dahilan dito, Ma'am Nina, no, it's either po namatay na yung ating kababayan o kaya po ay tumipat ng ibang lugar at hindi na po nakapagboto dun sa kanyang dating lugar. Kaya nga po sa pagkakataong ito, ay meron pa po tayong oras para pa tayo makapag-reactivate. Kaya po nilabas ng COMELEC kaagad ang datos na ito para po bigyan kayo ng pagkakataong magpa-reactivate pa. Yung dahilan po ay nakapag-transfer na dahil yun ang dahilan ba't di siya nakakaboto. Pagsabayin nyo na po, transfer with reactivation, pwedeng-pwede po yan. Kalat po ito, Ma'am Nina, pero karamihan po, ang malaking bahagi po ng mga na-deactivate ay dito po sa Metro Manila. So sir, mula po sa mga natanggal sa listahan, ilan naman po sa mga ito yung na-reactivate at paano po ang proseso sa mga nais magpalistang muli? Hindi pa po ganun karami ang nagpapa-reactivate po, no, Asik Weng. Pero pinadali po ng COMELEC ang proseso. Yung pong nag-iisang form na pwedeng i-download at i-print mula sa aming website or hingin ng libre saan mang tanggapan po ng COMELEC, paki-check lang po yung reactivation. At ito po ang gagawin nyo lamang po dito ay pumunta po kayo doon sa office ng election officer na nakakasakop sa inyo. Kung hindi man po pwedeng pumunta doon sa Register Anywhere program sites namin, pakicheck na lang po sa Facebook page namin at doon sa aming website saan nandun ang Register Anywhere program na yan. So pwedeng kahit hindi sa lugar nyo, basta may Register Anywhere program, doon na po kayo magpa-reactivate. COMELEC na po ang magre-reactivate at mag-aayos ng datos ninyo saan man po kayo nakatala bilang botante. At yung ikatlong paraan po, mas madali. I-scan lamang po yung fully filled up na form na yan, i-email po sa email address ng aming election officer na nakakasakop sa inyo. Makikita po yung official email address dyan po sa aming website din. Nandun po yan sa mga directory namin. Pagka-email nyo po niyan, ay i-schedulean po kayo ng online, kumbaga po ay online conference po, video conferencing kung saan doon po kayo panunumpain ng aming election officer. Napakadali lang po mag-reactivate. Okay, so sir, paano ko malalaman kung ako pala ay na-deactivate? Una po sa lahat siguro po bilang botante, alam naman po natin kung tayo ay nakaboto ng dalawang halalan na hindi nakaboto ng dalawang halalan o higit pa. Isipin nyo na po, kayo ba'y hindi nakaboto ng 2022 elections? Kayo ba'y hindi nakaboto ng barangay elections? Kung yung dalawa po na yan ay hindi kayo nakaboto, maaari nyo na pong i-assume na dahil magkasunod na halalan, hindi na po kayo talaga active ngayon. Maari pong i-verify mula dun sa aming mga election officer yung status ng inyong registration, and at the same time, nagbe-verify na lang din po kayo. Maluwag pa naman po, hindi pa ganun kahaba ang pila, magpa-reactivate na kayo kung sakaling kasama po kayo talaga sa na-deactivate. Sa mga nakalimot o mga unsure, baka kasi pagdating ng eleksyon, pagdating doon, deactivated pala sila, no? So ngayon pa lang, i-verify na po natin. Ngayon po, ilan na ang rehistradong botante para po sa 2025 elections? Sa ngayon po, mula po nung barangay elections po, nasa 68 million po tayo. Pero inaasahan nga po namin dahil sa deactivation ay mababawasan po tayo. Baka po tayo ay nasa 60 million pa lamang. Pero kung madadagdag po at mauaprubahan, yung mga bago pong nagpatala ngayon na umaabot na po sa mga around 4.8 million yung applications na natanggap namin, ay hindi po malayo na baka umabot po tayo ng around 66 hanggang 68 million muli pagdating po ng 2025 elections. Sir, paano po malalaman kung na-reactivate ka na? Kasi
isa po ako doon sa nagpa-reactivate months ago. Meron sa Malacanang na nagpapa-reactivate doon sa mga gustong makaboto uli. Sabi sa akin, hindi pa daw sure yun. Kailan malalaman kung marireactivate ako or yung mga kasamahan ko din nag-apply for reactivation? Gaya po ng proseso under Republic Act 8189 kasi kailangan dumaan sa Election Registration Board hearing itong application for reactivation. Meron po tayong periodic ERB hearings. Katulad po ngayon, lahat ng nag-apply mula po nung nakaraang July 15, ang ating pong ERB hearing ay sa August 15. Kaya asahan nyo nga po sa mga susunod na araw ay nakapaskil na yung mga pangalan ninyo doon sa mga barangay kung saan kayo nagrehistro o saan nga kayo nagpa-reactivate. August 15 po ay magkakaroon muli ng hearing. Pagkatapos po niyan ay ipapaskil po namin bago po maghalalan muli yung ating tinatawag na mga list of voters. Sabi nga po namin, bubuksan po muli namin ang precinct finder. Malalaman nyo po talaga kung kayo ay saang boboto, anong presinto at kung anong status ng inyong registration po. Doon po naman sa mga gustong magsiguro na po, Sekweng, pwede na po kayo pagkatapos ng ERB hearing, ini-inform naman po kayo nandun sa stabyo kung kailan ang ERB hearing. Pagkatapos po nun ay pwede na po kayo muli mag-inquire sa COMELEC kung kayo po anong status po, na-approve po ba o na-disapprove yung application. Sir, ano po yung assurance na ito po ay hindi na mapapasok yung sa 5 milyon na dina-activate ninyo? Ano yung assurance na hindi na magkakaroon ng mga flying voters? Kasi sinabi ninyo na may mga kailangan tiyakin na buhay pa itong mga botante. Kasi di ba marami pa ring flying voters eh. So paano po ninyo ma-assure na wala na pong ganun ngayon? Kung mapapansin niyo po, Sekweng, noong 2023 barangay and SK elections, mahigit 500,000 po ang tinanggal ng COMELEC sa listahan dahil sa double or multiple registration. Sila po yung tinatawag natin na flying voter. Kaya nga po practically, wala po kaming nakitang incident ng flying voter sa dami po ng natanggal na double at multiple registration. Ngayon, sa mga nagpapa-reactivate, sa mga bagong nag-a-apply ng registration, bago po kayo maaprubahan, asahan po ninyo na dumaan po sa automated fingerprint identification system ang inyong mga na-imprints po doon sa aming application. So makikita po namin yan 100% kung kayo'y rehistrado na dati o hindi pa. At yung magtatangka pong magparehistro ng bago, kung makita namin na may doble po yan, ay talaga pong hindi ma-approve ang inyong application. Isa pa, sa mga magtatangka po siguro, babala na rin po ito, Sekweng, Magninya, kung talagang sinadya ninyo na kayong magrehistrong muli, bagamat alam nyong rehistrado na kayo sa ibang lugar o kahit na doon sa same na lugar po na yan at talagang tinangka ninyo, hindi po mag-aatubili ang COMELEC na magsampa po ng kaso sa inyo na tinatawag nating election offense. Okay. Sige sir, salamat po. Tumalon tayo sa ibang topic. Kumusta na po ang investigasyon ninyo sa voter registration records ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go? Ano na po ang lumabas sa inyong investigasyon? Bagamat wala pa pong isinasa publiko ang ating komisyon po patungkol dito, pero malinaw po sa araw po na ito. Pagkatapos ng technical examination ng fingerprint at handwriting sa records ng COMELEC kahapon, doon po sa office namin sa Bamban Tarlac, ay magsusumite na yung aming fingerprint at handwriting experts sa Law Department. Ang Law Department po kasi ang naasahang bumuo ng fact-finding committee kung saan po sila magdedetermine base sa nag-gather na ebidensya. Meron bang posibleng nalabag na batas panghalalan? At kung meron man po, inaasahan din namin within this week po, magsasubmit ng recommendation ng Law Department sa Commission and Bank. Titignan ng Commission and Bank, sapat ba ang nakalap na dahilan at mga sirkumstansya? Meron ba talagang nalabag na batas? At kung sakali man pong meron, alam po namin ipag-uutos ng Commission and Bank na mag-file ng motu proprio complaint for material misrepresentation, election offense po ito, kasong kriminal, kung saan ang kasunod po, ayon sa batas, ayon sa procedure, ay preliminary investigation. Sa preliminary investigation po, bibigyan namin ng pagkakataon yung respondent na sumagot, mag-file ng counter affidavit, mag-submit ng testimonya at ebidensya, nang sa gayon, mapatupad po natin ang due process. At pagkatapos po niyan, kung sakali talagang may probable cause sa pagkakalabag ng batas panghalalan, ang kasunod na po nito, filing ng criminal information sa Regional Trial Court. Siguro po matatanong nyo, bakit sa RTC? Una po sa lahat, yan ang itinakda ng batas ayon sa Omnibus Election Code. Pangalawa, dahil ang election offense po ay may parusang pagkakakulong na 1 hanggang 6 na taon, may pagkakatanggal ng karapatang bumoto, merong perpetual disqualification to hold public office, kailangan po korte ang magdesisyon dito.
Sir, isang tanong na lang po. May pinag-usapan kami ni Ninya dito eh. Kung halimbawa ang isang rehistradong botante ay biglang mamatay before the elections, ano po yung security na hindi na talaga magagamit yung pangalan niya? Kasi sa ano naman sa pagboto, 'di ba? Hindi na kinukuha yung fingerprints eh. Kung halimbawa mamatay siya ng December, January, ganyan. Napakagandang tanong po, Asik Maninya. No? Una po sa lahat, sa susunod na halalan at yung mga nakaraang national and local elections po, yung tinatawag po natin na Election Day Computerized Voters List, yung hawak po ng mga teachers, may litrato po tayo doon. So yung pagpipresenta po natin na tayo si ganun, mabe-verify ng teachers kung tayo nga ba yun nang pipresenta sa harapan nila o hindi para bigyan tayo ng balota. At inaasahan pa po natin sa 2025 elections, bukod sa may picture ka, yung picture po na yan, colored na po yan, mas madali ma-identify ng ating mga electoral boards kung tayo nga ba yung nasa harapan natin. Pangalawa po, sinasabi kasi ng Republic Act 8189, ang tungkulin po kasi na magsabi sa COMELEC na namatay na ang isang tao ay yung ating mga civil registrars. Kaya nga po kami nakipag-ugnayan sa Association of Civil Registrars para mapadali po ang pag-i-issue sa amin ng mga certified true copy ng death certificates. Nang sa gayon, yung death certificate, mahawak na namin, pwede na po namin kansilahin kagad yung registration ng tao na yun at hindi na natin pabotohin po sa halalan. May inform natin yung mga teachers. May hiling din po kami sa ating mga kababayan. Maari po kasing namatay sa ibang lugar, ano? At hindi po yung parehong civil registrar makapag-i-issue ng death certificate. Sa ganun, hindi makakarating dun sa tamang opisina namin. Yung kamag-anak po na in possession ng death certificate, makikiusap po kami ipagbigay alam ninyo sa COMELEC na namatay ng inyong kamag-anak. Nang sa ganun, matanggal na po namin sa listahan, ma-inform natin ang mga teachers, hindi na mabigyan ng balota ang sino mang po magre-represent doon sa namatay na tao na. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections o COMELEC. Maraming salamat po.